Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod. Si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, kinukomentuhan po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin dito po sa isang balita ng GMA7 mga katambay. Ito po, sumagot na po mga katambay, sumagot na po ang Philippine National Police mga katambay dito po sa issue na sinasabing political harassment ang ginagawa nila sa Vice President. At sinagot po, ang sabi po, hindi raw po totoo ang mga aligasyon na sinasabi ng Vice President mga katabay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katabay. Pinabulaanan ng PNP ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng 75 pulis sa kanyang security detail. Iginit din ng PNP na ang pagbawi ay hakbang para dagdagan ng police presence sa Metro Manila. Ginawa rin daw ito sa iba pang unit at hindi lamang sa bise. Kaugnay naman sa sinabi ng Vice Presidente na nag-casing umano ang mga polis sa kanilang lugar para malaman kung saan siya nakatira. Sagot ng PNP, wala yang katotohanan. Dagdag ng PNP, mayroon pang 31 PNP security detail ang Vice President. Sa isang pahayag, sinabi naman ng AFP na isinailalim sa Presidential Security Command o PSC ang Vice Presidential Security and Protection Group para maging aligned sa lean and mean strategy ng AFP. Sinabi naman ng PSC na nananatili silang professional sa kanilang gawain na protektahan ang Vice Presidente. Sa isang Facebook post, sinabi ng Vice sa kanyang mga taga-suporta na ang tanging hiling niya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw hayaan ang anumang karahasan sa kanila, personal man o sa internet. Yan mga katambay, ilang araw pa, bago sumagot, talagang pinag-isipang mabuti po ng pamunuan po ng PNP mga katambay ang pagsagot dito po sa issue na talagang nalalagay po sila sa hot seat mga katambay. Kaya lang ang tanong ni Kamanong, paniniwalaan po ba ng mga nasambayan ng Pilipino ang pahayag po ng PNP, ng ating kapulisan mga katambay sa pangunguna po ng appointed o appointee na si General Marbil, ang PNP chief mga tambay. Dito po sa pahayag na yung mga aligasyon daw po, lalo sa pagiging political harassment ang ginagawa sa ating Vice President mga tambay, ay hindi raw po totoo mga tambay. At yung sinasabing pagtanggal o pagbawas ng 75 na kapulisan na nagsisecured po, secured ng ng Vice President para maingatan, yun daw po ay nararapat dahil ginawa naman daw po ito. Ginawa naman daw nila ito sa mga iba. Pero wala naman sinabi kung saan yun. Yung sinasabi nagbawas din ng sinasabing kapulisan dun sa sinasabi nilang sa iba. Saan po kaya? Ba't wala pong release na binawasan si ganito, kumuha sa ganito para sa kakulangan daw di umano ng kapulisan sa NCR mga katambay. Nakakagulat. Pero ang tanong ni Kamanong, tama pala ang ginagawa ng PNP. Paano po naman yung sinasabi ng ating Vice President na rules o kasunduan para hindi na pakialaman ang mga security ng Vice President at sa mga susunod pang Vice President ng bansa? Di ba? Dahil nga po nakatalaga na rito mismo at hindi na pwedeng pakialaman. Dito po mismo sa sinasabing kasunduan o batas na nagmumula po mismo sa kanila. At yung pinaka-NAPOLCOM, mga katambay, ang NAPOLCOM po at ang kapulisan, ang PNP, meron pong kasunduan o agreement o batas para po dito sa sinasabi ng release. Nirelease po ito ng ating Vice President, di ba? Noong nakarang araw na yung sinasabing Vice President Protection Division o yung BPPD, mga katambay, isinailalim sa PSPG mga katambay. Ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi na pakialaman ng mga general katulad po ng Chief PNP po na si General Marbil. Meron pong kasunduan. Matagal na pong umiiral ito mga katambay. Hindi lang sa panahon ni Vice President Duterte, ni Sara Duterte mga katambay. Pero bukod tangi lang po, itong general na naupo na appointed o appointee ng Pangulo, bigla pong naging, marahas na mga desisyon
at parang walang nagawang mali. Dapat po dito mga katambay talagang imbestigahan po ito. Hindi po nagsasabi ng totoo at sinasabi nga ni Vice President na pawang kasinungalingan at sa tingin ng Vice President hindi sumusunod ito sa batas at sa napagkasunduan na rules, kung ano man ang tawag dyan, batas o Memorandum of Agreement, ang NAPOLCOM at ang PNP at ang opisina ng Vice President at ganun din siyempre ang opisina ng Presidente na never nating narinigan dito sa General na binawasan din ng security. Di po ba? At ang mga senador at ang mga congressman, wala tayong narinigan dito sa tagapagsalita ng PNP na binawasan din. Bukod tangi lang po ang Vice President, mga katambay. Kaya po dito po sa tinuran at pahayag po ng spokesperson ng PNP, ito po release po ito. Nagaling po ito, ang release na ito, siyempre po sa pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno po ni Police General Marbil. Nakakagulat lang po. Ang hepe po ng ating kapulisan talagang hindi tumitingin po sa rules o sa batas ng kung paano po nila bigyan ng seguridad ang Vice President na sinasabi nga natin na pangalawa po sa pinakamataas sa ating bansa na namumuno. Pero, parang dinadala tayo ng PNP na sila ang tama at sinungaling pa. Nagsisinungaling pa ang Vice President, pati yung sinasabing aging o pagre-research o gustong alamin ng kapulisan ay hindi rin daw totoo na sinesurvey nila o talagang inaalam nilang pilit kung saan naninirahan ang pamilya ng Vice President, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo rito sa kapulisan. Maniniwala na po ang si Juan de la Cruz, ang taong bayan dito, at lumalabas na sinungaling ang Vice President. Dito po, na meron pong batas na sinasabi ang Vice President, may rules na galing mismo sa kanila, sa PNP at NAPOLCOM. Dapat po dito, imbestigahan NAPOLCOM po ito, mga katambay, at ng NBI. Imbestigahan po ito kung totoo po na talagang hindi nila ginagawa na, puntahan at talagang alamin kung saan nakatira ang pamilya ng Vice President na manganganib ang buhay, na wala man lang silang protocol sa Vice President, sa opisina ng Vice President, sa ginagawa nila, at bawasan ng seguridad. Nakakalungkot lang po. Tapos magbibigay po ng release ang PNP, ang spokesperson po nila, na talagang sinasabing hindi totoo ang maaligasyon ng Vice President, mga tambay. Binoto ng mahigit 30 milyon mga Pilipino, mga botante. Ang paniniwalaan lang natin itong appointed ng presidente na si General Marbil, mga katambay, kisa rito sa binoto at pinagkatiwalaan ng majority ng mga botante ng mga Pilipino. Mga katambay, ibang klase po. Kapal mooks na lang po yata, di umano. Makakapal po ang mukha, di umano, sa posisyon. At talagang sinusuwag po nila ang batas at ang rules ng mismong sila ang gumawa. Kasama po ang opisina ng Vice President at ang NAPOLCOM, mga katambay. Matindi po yata ang kapit nito, mga katambay. Walang kinatatakutan po ang ating general, di umano, na kahit labag ang kanyang ginagawa, ipinagtatanggol pa rin niya sarili niya at hindi humihingi ng dispensa sa Vice President. At pinalalabas pa po ngayon ang Vice President ang mali. At hindi totoo ang mga bintang aligasyon ng Vice President, mga katambay. Kayo po, sino paniniwalaan nyo, mga katambay? Ang magaling na general, di umano, na appointed o appointee ng Pangulo? O ang binoto natin na mahigit 32 million tayong mga Pilipino ang nagtiwala dito? Sino pagtitiwalaan natin, mga katambay? Ang isang appointed na hindi sumusunod sa batas, na general, hindi sumusunod sa rules, o ang isang Vice President na sumusunod sa batas, maalam sa batas? Di po ba? Hiyang-hiya naman tayo rito sa PNP. Bakit po kayo nagkaganyan ngayon?
tanong po ni Kamanong, bakit po nagkaganyan ang PNP natin ngayon, mga katambay? Napakadali nilang magsinungaling di umano. Kahit mali na, pilit pa rin nilang itinutuwid. Kaya nga nagsasalita si Vice President, wag na wag lang magsisinungaling nang hindi magkabuhol-buhol ang mga statement po ninyo. Ayon po sa Vice President, mga katambay. Nakakalungkot lang po ang nangyayari sa ating kapulisan. Talagang nilalagay sa kumunoy, sa kahihiyan, ang institusyon na sana'y independent body ang kapulisan. Walang pinoprotektahang mga politiko, di umano. Ang dapat protektahan nito ay taong bayan. Taong bayan po dapat ang pinagsisilbihan ng mga kapulisan. Lalong-lalo ng PNP chief na si General Marbil. Parang hindi po ngayon nangyayari sa bagong administrasyon natin, mga tambay. Nagtatanong lang si Kamanong. Mukhang iba na po ang pinoproteksyonan. Baliwala na po ang batas. Hindi na sumusunod po sa rules at batas ang kapulisan natin, lalong-lalo na ang PNP chief, General Marbil. Nakakalungkot lang po. Pinalalabas pa ngayon na sinungaling at hindi totoo ang mga aligasyon ng ating Vice President. Saan kaya patutungo ito, mga katambay? Ito kaya mga katambay, katanggap-tanggap sa atin itong mga release na ganitong statement na manggagaling sa PNP? Doon pa lang sa rules na tanggalan mo o bawasan mo, sablay ka na, mali na ang ginawa mo. Hindi nakatanggap-tanggap. Dapat nga dyan, ma-relieve o matanggal ka sa pwesto mo bilang PNP chief dahil hindi ka sumusunod sa batas. Di po ba? Pero ngayon, parang wala lang nangyari. Walang investigasyon. Mga bulag ang ating mga politiko, lalo sa Kamara at Senado. Wala silang nakikitang pagkakamali ng general. Ganon din ang NBI. Kahit nananahimik din po sa mga investigasyon na ito. Pati NAPOLCOM, tahimik. Walang nilalabas na release. Walang, nagsasalita, mga katambay. Tikom ang bibig pagdating sa mga naagrabyadong mga Duterte. Inaagrabyado, pinupolitika, political harassment, tahimik po ang gobyerno, pati po ang Pangulo. Sa bagay, wala tayong magagawa. Yung issue nga sa Pangulo na addicted at gumagamit ng droga, walang nagbubukas ng, issue. Walang sinasabi, imbestigahan natin ang Pangulo para malaman natin kung totoo o hindi ang aligasyon sa kanya. Nananahimik lahat, pati NBI. Isama na natin ang NAPOLCOM. Ang Senado at Kamara, walang imbestigasyon. Kaya po ngayon, ang batas po natin ay wala ng piring, mga katambay. Iba na po ang ating batas. Ang batas po natin, wala ng piring. Nakakakita na. One-sided na, mga katambay. One-sided na. Minililing ko na. May favoritism na ang batas natin ngayon. Komento lang ni Kamanong, mga katambay. Hiyang-hiya naman tayo dito sa kapulisan. Kaya lang, hintayin nyo po. Hintayin nyo. Baka maging presidente ang Vice President. Saka nyo sabihin yan kay Vice President Inday Sara na mali siya. At tama kayo. Tama. Tama yung nilabag nyo. Yung kautusan o batas o rules ng NAPOLCOM at ng PNP na mismo kayo ang gumawa niyan, mga katambay. Kasama ang NAPOLCOM. Na hindi nyo basta-basta pwedeng tanggalan o bawasan ng seguridad ng Vice President. Sa kanyo sabihin yan, pag presidente na si Inday Sara, mga katambay. At saka kayo magsabing mali. Mali si Inday Sara. Sabihin nyo po, mga general at ng spokesperson ng PNP. Hiyang-hiya kami sa inyo. Hiyang-hiya kami. Napakabubuti nyo. Napakaganda ng ginagawa nyo. Talaga inaangat nyo po ang PNP. Ang konstitusyon ng kapulisan, inaangat po ninyo. Sa pamumuno po di umano ng general, inaangat nyo. Talagang itinatangi nyo po na napakaganda ng ginagawa ng kapulisan natin sa pamumuno po ng ating PNP Chief, General Marbil. Kaya po, kahanga-hanga po ngayon ng mga kapulisan natin, lalo po ang general. Talagang pwede po kayong gawa ng rebulto. Mapagpapagawaan po kayo ng rebulto sa napakagaling yung mga desisyon at sumusunod kayo sa batas, mga katambay.
Natatawa na lang po ang inyong lingkod. Muli po si Katambay Manong, nahiyang-hiya sa kapulisan. Talagang ang Vice President pa ang mali at parang nagsisinungaling pa yata sa kanila, mga katambay. Nakakalungkot lang. Pwede po tayong mag-comment kung ano po ang inyong komento. Malaya po tayong mga Pilipino na makapag-komento kung may nakikita tayong mali sa ating bansa, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po muli sa gusto po ng ating napakaliit na channel, Tambayang Makabayan, lalo-lalo sa nag-like, share, at subscribe. Thank you po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye!